Ang topic natin ngayong araw na ito ay ang muling pag-uumpisa laban kay VP Inday. At hindi ba gaya ng sinabi ko dati, medyo mahina kapag there was talk about how dapat pinuumpisahan na, pinaghahandaan na ang possibility na ito na nga, pwedeng kasuhan uli ng impeachment si VP Inday. Ngayon, it will also bring to a head a certain issue that might need to be resolved because it has constitutional implications. Mamaya na natin. So, recently, and we have been expecting this all this time, iniintay natin panibagong ibabato kay VP. Kasi sa totoo lang, alam ko, fresh out na sila of ideas. Lalong-lalo na, wala na silang bagong maisulong bukod dun sa confidential funds. Tapos dun sa confidential funds, sa tagal na nga nilang parating nire-raise, yung defenses na i-ingrain na sa mga taong nakikinig. So those people who were on the fence about the confidential funds, wala na. Alam na nila, may explanation ng lahat at wala pang desisyon ang Commission on Audit. So sa totoo lang, tablado sila when it comes to confidential funds. So they need a new story. They need a new controversy. They need a controversy bold enough, outrageous enough, and criminal enough, bad enough, so that the chances of VP Inday winning in 2028 will be severely limited. Now, it has to be something rin na kailangan maisampa nila. So kailangan nasa may quantum of evidence required para masampa ito sa hukuman. Now, here's the issue. The primordial issue. Alam natin na nag-attempt sila mag-impeach kay VP. As a result of that attempt to impeach, nagbago yung rules. Hindi na nila ngayon ma-railroad ang impeachment ni VP Inday. They have to provide evidence. That evidence must be, there must be due process. So, kailangan alam ng mga kongresista, hindi pwedeng basta pumipirma lang sila. Kailangan ma-inform si VP Inday. Kailangan mabigyan siya ng pagkakataon mag-explain. Kailangan pakita sa kanya kung ano ang ebidensya na ina-allege nila sa kanya. So, ang daming mga kailangan. Sa madaling sabi, kaya yung process ay halos kahalintulad ng proseso sa DOJ or sa hukuman. So, now that nag-fail yun, the first that we saw was they might try to file a criminal case against VP Inday at maghahanap sila ng kaso na non-bailable. Nang sa gayon, nakakulong, mahihirapan magkampanya, lalong-lalo na pagdating ng 2028. Okay, so it will give rise to a constitutional question. Hindi ko sure kung i-raise ito ng mga lawyers niya, but it must be resolved. Ang VP ba impeachable and walang immunity? Kasi parang doble ang jeopardy or doble ang danger ng vice president. Pwede kang i-impeach, pwede kang kasuhan. Normally, kung impeachable ka, mayroon kang cover, mayroon kang immunity, some kind of immunity. Kaya the only way to get rid of you or to remove you from office is through impeachment. Now, this issue needs to be resolved, and it might give rise to that kind of issue where the Supreme Court will once again be called to determine kung maitutuloy ito and so on. And remember, hindi maganda ang track record ng House of Representatives at yung ibang mga kalaban ni VP Inday pagdating sa hukuman. I'm not saying that the VP will always win her court cases. Hindi natin talaga masasabi yan and wala tayong ebidensya of that. However, impeachment, talo sila, nagbago pa ang rules. Pagdating naman doon sa ibang mga issues such as itong habeas corpus, the Supreme Court now has ordered memoranda from all of the parties. Yung sa PhilHealth, pinabalik ang pera. So, yan ang so far nakikita natin na limited na track record of the past few years when we are compelled to go to the Supreme Court. May losses, of course, but ang tingin ko is the track record is fairly good. Okay. So, that's one question that may be raised and may need to be resolved. Next,
In the case now, we will have to deal and talk about this Madriaga accusation. Now, kung talaga naghahanap sila ng paraan to to sideline Vice President Inday, like I said, it has to have impact, it has to be severe, it must be non-bailable, yeah, and it must be enough to uh, assassinate her character. Now, ang mga Duterte are, in comparison, at lalo na ngayon, no, ano yung pinakamalaking batikos dito sa administrasyon ngayon? It is corruption. And in comparison to the Duterte administration, itong administrasyon sa kasalukuyan, masama talaga ang dating. Lalong-lalo na pag ikinumpara doon sa pagpapatakbo ng previous administration. Ang beneficiary ng galing ng dating administration is of course VP Inday Sara. So kailangan nilang dungisan yung pangalan ng Duterte at ang itatarget nila ay yung alleged incorruptible nature ng mga Duterte. In addition to that, gagawan niya ng kwento. Now, what is the who is Madriaga and what is he accusing VP Inday of doing? Let's have a look. Ang primarily nag-report nito ay politiko at meron silang pinost nila sa kanilang YouTube ang affidavit nitong si Madriaga. But before Madriaga came out, ang unang bulong-bulong, kumbaga may nilabas si Montulfo na mayroon daw binibisita si VP Inday sa Bureau of Corrections, kung di ako nagkakamali. Na isang nagngangalang Madriaga, allegedly bagman ni VP Inday. Doon pa lang sa paglalabas ni Mr. Ramon Tulfo ng chismis na iyon, nakikita natin, oops, parang hanash. Yeah? It smelled right away of an operation. Bakit? Why, if you had a relationship with a person that involves a crime, bakit ikaw mismo ang makikipag-meeting in such a way na magkakaroon ng record? Diba? Kung itong taong to, bagman mo talaga. Kung itong taong to gumagawa ng mga masasama para sa'yo, bakit ikaw mismo ang haharap mag-face-to-face meeting ka with that person? Because you wouldn't want to do that. You wouldn't want any evidence linking you to a person like that. Okay, next. Ngayon naglabas ang politiko dahil nag-execute na ng affidavit itong Madriagang ito na di umano'y, yun nga, residente, ito proven ito, na residente ngayon doon sa Bureau of Corrections. Now, anong sinasabi doon sa sworn statement? According to him, noong 2020 daw, dito pa lang medyo nagdududa na ako. But we'll discuss the evidence later on. By the way, just to put everybody on notice, may halong opinion ko ito, ha. So, in 2020, ayon dito kay Ramil Lagunoy Madriaga, inutusan daw siya ni VP Inday na mag-organize ng grupo called Inday Sara Duterte is my president. Diyan pa lang nagdududa na tayo. Okay? Bakit? 2020 to. 2020 ito, and as we know, si VP Inday did not decide on the presidency until much later. Diba? Much later. So, also, ginugel ko yun because I know that there are many Inday Sara groups that were organized. Some of them were organized for a run at the presidency. Some of them converted, and then most of them converted into groups supporting her vice presidential bid. Okay? So, yung mga sikat dyan, yung ISDA, yung SDS, yung, ano na nga ba yun? Sara All, yung mga ganon, yung mga grupo-grupo na ganon. And we know them kasi marami sa kanila, they were very, very active during the campaign. But, sa totoo lang, itong Inday Sara is my president, hindi ko pa naririnig. ISIP daw ang grupo na ito. Hinahanap ko sa Facebook, ewan ko, baka blocked ako, pero wala akong nakikitang ganon. Okay. Ang sabi niya is, inorganize daw ang grupo na to along with other classmates from San Sebastian, kung saan gumraduate din daw itong si Madriaga. So, inorganize niya, ni-register niya, and so on. So, na-shelve daw yung grupo, tumanggap daw ng funding kay Mayor Inday. Tapos, wala na siyang sinasabi after that. Yung sinabi na lang niya, nung nanalo daw na VP si VP Inday,
si Madriaga daw ang isa sa inutusan tumulong na i-form yung Vice Presidential Security and Protection Group. Alam natin na nabuo yung grupo na yan. Kasi nung umpisa in 2022, magkaibigan pa si VP Inday at si Presidente Bongbong Marcos and pumayag siya sa pag-form ng grupo na ito. Hindi ako hinihingal, may sipon po ako. Ayon kay Madriaga, siya daw ang nagrekomenda kay Colonel Dennis Nolasco na maging head ng VPSG. Tapos, siya din daw ang nagtap kay Colonel Raymond Dante La Chica na, so yun, tama, si Nolasco ang kumuha kay Colonel Raymond Dante La Chica na maging leader ng ultimately naging head ng VPSG from July 22 to April 2023. Kasama din daw nila dun sa grupo na yon itong si Madriaga, si Nolasco at si La Chica. Ayon kay Madriaga, siya daw ay naghahatid ng pera. Wait, this sounds familiar. Mga duffel bag daw. Wait, again, this sounds very familiar. Tapos yung isa daw time, hinatid niya yung duffel bag sa isang comedy bar sa Timog area at ang tumanggap doon ay si Office of the Vice President spokesperson Reynold Monsayak. Dating classmate daw to ni VP. Tapos may mga detalye kung saan ilalagay yung bag and so on. Tapos, meron pang instance na nag-deliver siya ng sasakyan na may sakay na na pera. Again, why does this sound familiar? May mga drama-drama pa na ang utos daw iwan yung susi sa ibabaw ng gulong na sa kaliwa. Tapos nung umalis na siya, nakita niya dun sa na mayroong kumuha ng susi at kinuha yung kotse and so on. Sabi niya may mga operations pa. Sabi niya, yung isang PSG officer, si Master Sergeant Canlas, miniting niya sa Davao. Tapos may pinakuha din na sasakyan from Jollibee Kamuning, dinala sa isang car wash sa Daang Hari sa Muntinlupa, etc. And then hinand over later on sa iba. Tapos, meron pa nahanap ko yung sa Ayan, so kilala daw niya at ma-identify niya yung mga taong ito. Nick. Okay. Next. So now, mayroon din kasi doon sa sa affidavit, pinag-uusapan din ang confidential funds. Hanapin natin Pinag-usapan din na itong mga ano bang tawag nito? Tumatanggap daw si VP ng pera sa mga pogo at yun yung mga hinahatid kung saan niya dinadala. Okay. So next. Ayon din kay Madriaga, yun, 600, Okay. So, yun yung primary na allegations niya. Tumatanggap daw si VP ng pera from Pogos. At ginamit ito doon sa kanyang campaign. Yung tinanggap daw ni Madriaga ay galing daw sa Pogo operators and drug dealers. Okay. So, nakikita na natin na hindi pa natin i-assume na totoo ito. Nakikita natin that it hits all the problem areas for this administration, for the enemies of VP Inday. Madadawit yung confidential funds. Kasi nga, it involves itong mga tao ni Madriaga whom he put into positions na humahawak ng confidential funds or dinadaanan ng confidential funds. Number 1. Number 2, allegation ito ng korupsyon. Number 3, mayroong ugnayan with Pogos. Mamaya, baka idikit na naman nila sa human trafficking katulad ng ginawa nila sa ibang mga gusto nilang idawit dyan. So, lahat ng mga problem areas, yung squeaky clean image ni VP, pinagmumukha siyang Tapos, alam mo kung ano pang natatamaan? Yung joint account ni VP Inday, alleged joint account ni VP Inday at ni Presidente Rodrigo Duterte. Kasi, timing yan So,
Ngayon, ang tanong, well, next. So maraming aligasyon itong si Madriaga, walang annex yung kanyang affidavit. Walang photographs, walang kahit ano, walang collaborated or corroborated statements. Now, I think sinasadya nila ito. Makikinig sila, titignan nila kung ano ang reaksyon, and mag-aalabas sila ng ebidensya nakaakibat doon sa kung ano ang magiging matunog ah, sa mga tao, sa publiko. 'Di ba? Um, it May mga nagsasabi na parang fingerprints ni Sunny Trillanes ito. Kasi tignan ninyo, all of these are bare accusations, pero pansinin niyo ha, hinalintulad nila doon sa ginagawa ni Zaldico. Okay. So baka later on, may lumabas na mga pictures ng duffel bag, may lumabas na mga pictures na kung ano-ano, sasakyan nila at pinanood nila, inobserbahan nila ang reaksyon ng mga tao doon sa mga pinalabas ni Zaldico, at tignan ninyo, halos pareho yung style, security officer. Diba? Pinagkatiwalaan ng pera, nagdi-deliver ng pera, may natatamaan ng mga confidential funds, pogos, lahat na lang ng mga kaaway ng administrasyon binabanatan doon sa isang affidavit na yun. At madadawit pa ang ibang mga issues that were raised by surprise, Sunny Trillanes. Okay? Bikoy, parang Bikoy part 2, sabi ni Ma'am Liza Jane. So, right now, natatawa lang tayo. Pero, umpisa lang to eh. Ang gagawin nila is, they will look for other witnesses. Bakit? Bakit natin nasasabi yun? Kasi ganyan-ganyan ang ginawa ng Kongreso. Nag-akusa, nag-allege, nagtawag ng mga witnesses. Nung hindi sinasabi ng mga witnesses yung gusto nilang lumabas, na-pressure yung mga witnesses, and either bumaliktad yung mga witnesses na yon or nagpakulong na lang. Katulad ni Colonel Grijaldo. So, bakit natin rin nasasabi na Trillanes, aside from the pogos, the money and all that, it's an accusation, unsubstantiated, tapos later on, ilalagay nila yung onus, o gagawin nilang obligasyon ni VP Inday na patunayan yung kanyang na inosente siya. Kasi they have just barely enough. Halimbawa, si Madriaga ba talagang part ng VPSG? Si Madriaga ba ang nagrekomenda dito sa tatlong to? Kung mayroong tumama ng mga konting ganyan, gagamitin na nila yan. O, kita nyo, kaya alam niya kasi dati siyang VPSG, dati siyang kaninong playbook ito? Kapareho ng ginagaya nila yung sa kay Zaldico. Di ba? Security officer din. Ang kumanta. At mukhang pinatahimik na. So, sabi ni RJP, ang sangsang ng amoy ni Trillanes. Of course, like I'm saying, it's a theory that Trillanes is involved in this. But knowing him, one way or another, aalingasaw din yung amoy na yan. So, yun, sabi ni Pandalito. Tapos ang ebidensya, Excel, nagawa sa recto. Grabe naman kayo. Pero, yun ang nila. They're going to play a long game on this one. Maghahanap sila ng additional. Hahanapin nila yung mga weak links dyan sa mga support ni VP Inday. Hahanapin nila. And why am I mentioning weak links sa support ni Inday? Kasi may mga grupo who allege themselves to be pro-Duterte. Pero pag binasa mo yung mga sinasabi nila, ina-attack na nila si VP Inday. Low-key, pero ina-attack na. Huwag na natin banggitin ng pangalan, and this is not for further discussion. Observation pa lang namin ito. Sabi ni June, wala naman yata naniniwala kay Trillanes, ni wala naman kasi yung alam na sa pamahalaan, kaso may sinusunod siyang script, dikta ng palasyo by da. Ganito yan. He doesn't care kung credible siya. They don't care. Si Presidente Bongbong Marcos nga, hanggang ngayon wala namang naniniwala sa kanya na siya yung nagsiwalat sa flood control, because obviously niya yun, dinefend niya yun. Wala naman din naniniwala that they're going to be fair in investigating the flood control issues. All they need to do is do it. They don't care about credibility. They don't care kung naniniwala tayo. They don't care if they can sell it. They're just going to go through the motions because ang tingin nila, they can manipulate the records of public opinion. Meaning,
traditional media. O ganito yung lalabas na story sa inyo, ha? O maghahanap ako ng mga future authors na ang gagamitin nila ay yung mga yung mga report sa media na, 'di ba, co-opted naman. They don't care if we believe them or not. They don't care if it is credible or not. They're just going to put that on the record para, hindi lang yung credibility ni VP Inday sa 2028 ang hinahabol nila. They're going to make it part of history. Tandaan po ninyo yan. Bakit? How do we know that they do this? A lot of the accusations against Ferdinand Marcos Sr., many of them were true, but not all of them were. So, in order to prevent the other side of the story from coming out, in order to prevent any stories that might be sympathetic to the Marcoses, during Cory's time, everyone was co-opted. The media could only report on the one side of the story that was 1986. The press secretaries, the media, and all that, kapag mayroong naglalagay ng kwento na sympathetic to the Marcoses, nakukuyog yung mga yon. Wala pang social media at the time, and so it was very, very successful. So next. Okay, so what happens next? So they're going to do this. No matter what, they're going to do this. But here's the thing. Unlike in the first 3 years of the Marcos administration, marami nang nag-iba. Number one, yung flood control issue has blown up in the faces of the Marcos administration's denizens. Bakit natin sinasabi yan? Kasi umaabot dun sa mga kaalyado nila. Umaabot kay Martin Romualdez, umaabot din kahit kay Presidente Marcos dahil nga doon sa mga revelasyon ni Zaldico. Okay, so next. So this is how they're going to try to spin it. The difference nga lang is this. In spite of 3 years where they could absolutely control the records of public opinion, they were even trying to control the survey companies. Yung partida pa yan. They tried to control all of the media. They tried to control the narratives. They tried to control everything. There were two things that were going against them. Number one, what was the first thing going against them? Their comms people are abject failures. Hindi marunong. Masyadong sanay na at paying off people, hiring trolls. Yun lang talaga ang ginagamit nilang strategiya, and they think that this is okay. Okay lang sa atin yan. You don't interrupt your enemy when they're making a mistake. Number two, ano pa ang mali nila? Well, hindi sila malalim. They don't care. In other words, they're not out there to try to convince us. They're not saying these things para ma-convince tayo. They're just saying these things kasi ang audience nila are people like yung mga foreign intervenors sa ating kasarinlan. So, bukod pa dyan, some of them will just tell abject lies, katulad nito. Alex, sa susunod, wag all caps ha. Sabi ni Alex, saan nakukuha ni Llamas ang stats na kumukonti na daw ang OFW support kay Inday? Hindi nila kasi matira ang local support dahil lumabas na nga yung survey na 40% pa rin ang kay VP Inday. So, what is this whole Madriaga thing? This is intended to soil VP Inday. It is intended, again, to try to diminish her credibility. Sa madaling sabi, since 2022, up to the present, hindi sila nagbago ng strategiya at ng goal. Okay? The goal is to maintain power. The goal is to control the next administration for several reasons. Maintain their hold on power, hindi mababawi sa kanila yung mga ninakaw na pera, and they could still, they will not be sued. They won't go to jail. So, please, wag niyong sasabihin na itong Madriaga ay intended to distract from flood control. Baliktad po, yung flood control was intended to distract us from what they are doing to VP Inday. In fact, itong flood control, akala nila makokontrol nila yung naratiba, and it was also intended na sirain si VP Inday at si dating Pangulong Rodrigo Duterte, while at the same time making it look like napakalinis nila. I didn't say magaling sila, which is why this whole thing is failing. Baliktad yung iniisip ninyo na itong Madriaga is to distract us from flood control. Baliktad. It is flood control that was the distraction.
Furthermore, the distraction as a strategy is no longer, in the age of the internet, it's no longer effective. So don't think na parati yan ang nagiging strategiya. Pwede ba? 'Di ba? People's minds contain a million boxes. You can have 10 million issues and still not forget about the main issue. So distraction as a strategy really is a very, very, very weak one. Stop thinking that it's so effective na lahat na lang ng nakikita ninyo ay distraction yan. Okay? Yan. Next, may nanggugulo kasi dun sa kabila tapos wala namang sinasabing maayos. Okay, so ngayon naman ang tinatanong ninyo, bakit hindi nakukulong si Trillanes? Uulitin ko po ang matagal ko nang sinasabi. It's not that simple. Okay? Kadalasan, itong mga ginagawa ni Sunny Trillanes, at worst libel, at kinakasuhan naman siya. 'Di ba kinasuhan nga siya ni Kong Pulong at ni Attorney Man Scarpio, but given the political situation, na-dismiss yung kaso. Nag-file din ng kaso si Trillanes against Kong Pulong, which was dismissed in 2018, and Attorney Man Scarpio. So he refiled it in 2024. O, alam niyo na, Trillanes has been working very, very hard against the Dutertes. Last October, nasa Hague siya. Before that, nag-file siya ng panibagong kaso against Kong Pulong and Attorney Man Scarpio. Tuloy-tuloy pa rin yung pagtutulong niya doon sa ginagawa kay former President Duterte, and tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa niya against VP Inday. So, but so far, maraming mga kinakaso sa kanya pero madulas talaga siya. Most of the time, kulang sa ebidensya. Most of the time, libelous, pero ang mga kalaban niya, ang mga public figures. I'm not saying na parating tama yung mga dismissal ng mga kaso. So, however, nakikita natin na itong mga to ay, well, kumbaga, most people look at Sunny Trillanes as parang langaw or lamok. Apakaliit. He can cause a little damage, very minor damage, but mostly he's just an irritant. Okay, mag-frequently asked questions muna tayo. Katulad ng mga pinipilit ng mga nandito sa TikTok na trolls. Sabi ni AWY, anong masasabi niyo sa overprice ni VP? Unang-una, mali. Walang overprice sa Office of the Vice President. You obviously did not read on the nature of that thing. Unang-una, it was a COA observation. Pero ang observation, hindi dahil bumili ang OVP ng mga laptops and other equipment. These were donated. At ang observation ng COA is, bakit mataas yung nilagay na presyo ng mga donors pertaining to the value of the things they donated to OVP? Hindi yan binili ng OVP. Kung binasa ninyo yung COA report, final COA report, inakalagay pa doon na nag-comply ang OVP doon sa mga observations na inilatag nila sa tungkol sa mga donations. Kaya sa susunod, kung sa tingin niyo nakakasira yung mga ganyan, mali kayo kasi sinasagot namin at mas maganda kaming sumagot kaysa mag-innuendo kayo. Okay. Next sa frequently asked questions, nakabakasyon ako. Hindi po ako umalis sa bilyonaryo, hindi ko give up yung show ko, akin yung show na yon, and yes, hindi ako papalitan ni Ronald Llamas. Nagkataon lang, coincidentally, nung ako ay nakapasok, ay in-invite ng bilyonaryo para maging host at ginawan namin ng programa, at the same time, na-let go po, wala ng programa si Ronald Llamas. Okay. So, ano pa ba yung mga frequently asked questions? Teka, meron ba akong So, uulitin ko yung mga katanungan na bakit hindi nakukulong yan si Trillanes? Kasi unang-una, he keeps failing Lahat ng mga operations niya, fail. Fail. The only exception is, nagkataon na isa siya doon sa mga complainant sa kaso against Rodrigo Duterte. Pero yung talagang nakakapagsulong nun ay yung mga kaliwa. Nag-join lang sila. Join forces nga sila doon But on the local operations, fail siya parati. Fail siya sa China. Fail siyang pabagsakin si Rodrigo Duterte bilang presidente, hindi siya nakalapit. At tumaas pa ang ratings ni PRD on his way
out of office nung siya patapos na ang kanyang termino. Tumaas ang rating ng presidenteng hindi niya tinigilan i-criticize for 6 years. Fail siya sa mga ganito, fail siya dun sa Bicoy, fail siya dun sa nahuhuli siya parati. Mabigat ang kamay, di marunong. So, kaya ang mga nakakaso lang sa kanya, puro mga libel and so on. So, ang libel po, bihira ang kulong. So, alam ko nang gigigil kayo at alam kong galit kayo sa kanya. But, kailangan, as with anything, we also have to be fair. Dahil dinudulog sa hukuman yung mga ginagawa niya, it will be up to the courts to determine kung may guilt siya doon sa mga paratang sa kanya. But like I said, most of the time, he's an irritant. He cannot even rise to the level of, alam mo yan, yung criminal mind. Hindi siya ganun. Talagang lamok. Pero hindi mali ang dala. Makati lang. Sabi ni mga mangagoy, failed sa Magdalo. Sabi ni Ron, tayo ang nasa other side. Ngayon, sa susunod, pakiayos yung mga spelling. Di ko talaga, nag-iisip pa ako kung ano yung word eh. Ganun tayo kalakas para mag-ingay sila. This is good versus evil, rich versus poor, oligarchs versus ordinary people. Thank you kay Rizalita Mabalay. Next. Maraming salamat kay Ma'am Melody Fair. Sabi niya, laway lang ang puhunan. Sabi ni James, thank you James ha, ganyan na nga ang playbook ni Trililing. Akala mo nasa pelikula kung mag-imbento. Correct. So, asahan ninyo, gagamitin after a while, gagamitin nila itong ang aligasyon na ito para sabihin, buksan ang bank accounts ni VP Inday. Again, kailangan ng ebidensya yan. Okay, another frequently asked question na nakakasawa na. Kasi maaari nyo namang i-google. Meron mga nagtatanong, nakita ko kasi na kinakasuhan ka daw. Unang-una, Dasmariñas Village nag-announce sa press release nila na kinakasuhan nila si Kong Kiko and somehow nasama ako. Dahil daw, we targeted the village as a class. Okay. So meron pa, ayan, nagkakalat daw may mga nagkakalat daw na ayan na naman, there's an inappropriate relationship daw between VP and somebody else. Hindi naman maliwanag kung sino, pero the allegation originally nga was may binibisita daw si VP Inday sa kulungan. So ano yan? Laila de Lima playbook? Pwede ba? Layo naman ni VP Inday kay Congresswoman Laila. Sabi ni Ma'am Audrey, si Sunny Trillanes parang tinga sa ngipin, sinisiksik ang sarili kahit hindi naman relevant, nakakabusit. Sabi ni Amsdale, kailangan nila magpalit ng scriptwriter, hindi credible yung writer nito. Sabi ni Ma'am Melody, at sa kanila, hindi na daw maleta na galing sa SM, duffel bag na, di ba? Hatiran ng pera. So walang original dun sa kwento, hatiran ng pera, security person, ayan, meron pang kabit-kabit issue, puro mga naakusa na sa kanila. Tapos binabato lang nila kay VP Inday. Di ba? So, puro panash. Sabi ni Ma'am Rizalita, the current state of governance under BBM is a fellowship of thieves and syndicates. Thank you, Ma'am Melody. Sabi ni Edwin, meron pa bang gumagawa ng duffel bag? Oo nga eh. Baka naman ang ginagamit nilang duffel bag. Thank you. Ang ginagamit nilang duffel bag yung i-connect nila sa military, i-connect nila sa kasi duffel bag. Sa military na lang yata gumagamit ng ganun. O gumagamit pa ba? Sino pa ba dito ang nasa active service? Sabi ni Kambal, mas mataas pa viewers ng Luminous kesa sa Spokes. Partida yan kasi hindi ito yung normal time kung nagla-live.
Sabi ni Shan, Namil Gonoy Madriaga is the gang leader of a kidnap for ransom group, went into hiding 2022 to 2023 after kidnapping a failed Chinese. He's most wanted and freely roaming around Metro Manila. Supposedly nakakulong siya. Nahuli na siya, di ba? Uli. Tapos, ang mangyayari niyan, palalakihin nila ng palalakihin yung storya. Papareport nila sa ibang mga media, mamaya lalabas na yung mga komentarista, lalabas na yung komentarista, yung mga kolumnista, yung mga komentarista sa radyo, mamaya maglalabas na yung mga trolls nila, tapos gagamitin yan parati ng mga trolls against them, kahit hindi pa napapatunayan, ilalabas yan ng mga trolls as if totoo na yan. Kahit hindi yan totoo, magsasalita yung mga trolls as though totoo siya. So, ang purpose niyan ay 2028. So, nabibigla ako kasi yung ilan sa mga supporters ni VP Inday nagsasabi, ay, dead na kami dyan. Nililihis nila yung attention natin sa flood control. Darlings, from the start, flood control was supposed to, was for them. There's very little credibility that's coming out of the flood control investigations maliban kay Zaldico. Mas madali siyang paniwalaan dahil nga ang yayabang kasi ng mga tao ni Presidente Marcos. Ang yabang nila sa mga pwesto nila, ang yabang nilang mag-akusa, ang yabang nila patawag sila ng mga ordinaryong tao sa mga in aid of legislation nila. Tapos kung mangbalasubas ng mga powerless, akala mo walang katapusan ng kanilang poder. So, pero hindi enough na sabihin ninyong, ay, wala naman naniniwala dyan. That is the worst thing you can do for VP Inday. Kasi sasabihin ninyo, walang naniniwala. So tapos hindi na kayo magdi-defend sa kanya. Kasi sa totoo lang, this is an open invitation sa bardagulan. Totoo yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Nakakampante ang iba sa mga defenders ni VP Inday kasi sasabihin niyo, ay hindi kasi dinidistract niyo kami sa flood control. Aba, tinutulungan niyo sila. Gusto nga nila nakatutok tayo dun sa flood control. Karamihan naman ng investigasyon like yung sa ICI tsaka yung sa House. Kinokontrol naman nila ang ang impormasyon na lumalabas doon. Buti na lang nagkaroon ng Zaldico o may alternative na ngayon dun sa kwento. Yung mga nakakapagod yung mga bakit hindi kinakasuhan. Unang-una, sino ang magkakaso? Only the parties. Eto, tinatanong ni Ma'am Malu, ba't di kinakasuhan ng bangko? Yung pinakita ni unang-una, banks rarely do that. Rarely sila talaga magfa-file ng kaso unless due diligence requires them to do that. Okay, number one. Number two, kung yung bank statement, gawa-gawa lang ni Trillanes, ano yung kakaso nila? Ito ba ay libel ba? Or ano ba? Kasi ang dami niyong sinasabi, ba't hindi kinakasuhan? Pero hindi niyo naman sinasabi kung anong kaso ang ini-expect ninyo. Okay? Yung bank statement na sinasabi ninyo, ma'am, hindi po bank statement. It was AMLAC. Yun yung pinaglalabanan panahon ni Duterte. Supposedly, may AMLAC statement daw. Pero sinabi ng AMLC mismo, wala kaming nilalabas na ganyan. Kaya nga na-dismiss yung isang deputy ombudsman, hindi po bangko ang naglabas. At hindi kiniklaim na bank statement yan. It was supposedly, allegedly, an AMLC declaration. Okay. Sabi ni, thank you kay Dayon. Sabi ni Pilipinas, tap the screen share and repost the live. Maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan, tap po tayo dyan sa sa ating live dito sa TikTok. Sabi ni Soft Cold Hearted, aren't they tired of all this circus? No, they can't get tired kasi desperate sila.
Kasi right now, kung pakikinggan ninyo yung mga conversations, yung mga group chat, yung ibang mga comment sections ng mga kabilang parlor, they're so demoralized. Sabi nila, let's face it, ano, given yung current popularity ni Inday and yung failure nila dun sa sa trillion peso march, feeling nila wala na, inevitable yung pagkapanalo ni VP Inday. So, wag natin silang tulungan, tuloy-tuloy ang pagde-defend nyo. So, sabi ni JKL Music TV, napanood nila interview ni VP with Russian reporter or media kaya nagkakaganyan po sila at tamang hinala na ang mga adik. Okay? So, yung mga frequently asked questions, naman, for those who heard yung mga kasagutan sa mga frequently asked questions, pakisagot naman po dun sa mga nagtatanong, yung mga late dumating. Okay. Fraud dapat ikaso kay Trillanes. Bakit? Meron ba siyang inistapa? Kasi it has to amount to criminal fraud. But there's fraud also that's civil in nature. So, problema talaga sa atin. Sa totoo lang, if all of us suddenly decide to ignore Sunny Trillanes, mas magagalit siya talaga. Magagalaiti yun. Because the worst possible thing anybody can do to him is to laugh at him and indicate how unimportant he is. Sabi ni Patato Tini, yung Tay Kami Naman signature campaign seems prophetic in the sense that the people themselves will rise in the event that bringing down VP Sara becomes successful. Ano daw klaseng rejection kay Trillanes ng mga Duterte na maging running mate siya kasi sobrang tagos sa buto yung galit ni Tililing sa mga Duterte. Well, I don't think it was polite at the start, pero pinuntahan pa kasi niya and tried to sell himself. Ang problema niya is that he comes off possibly too strong, too boastful, too much, and insistent. So after a polite letdown, ayaw niyang tumigil, nagtampo, and then he tried to, alam niyo yun, siya yung type na, ay, papakita ko sa inyo, mali yung pag-reject niyo sa akin, I will show you, may mga ganyan siya. So, yeah, it's really him. Sabi ni Aristotle, derailing a Sara presidency is their main goal to prevent them from being sued and jailed. Correct. Sabi ni Amsidel, yan ang ginagawa ko sa post niya. Just leave a laughing emoji then report na fake news. Sabi ni Ma'am Christine, he's really unhinged. Well, I think ultimately it will be his downfall. And all we have to do is watch and wait. Pero kailangan salubungin natin yung mga argumento, yung mga attempts to soil VP Inday, itong mga attempts na to try to bring her down. I'm sure they will try to turn this into another impeachment, but it's not going to be very successful. So they're two-pronged. They'll try to impeach her, they will file also in the ombudsman. But right now, the way the affidavit is worded, there is no evidence. They're all claims. Take note, affidavit na ang ginawa. So natuto sila dun sa kinagutesa. But there are no annexes. Sabi ni Kaupe, giant mainstream media na yan, puro elitista yan. Parang yung DTI secretary nakakairita din ng elitista. 1,000 pesos per week daw kasya na sa pamilya. Kapal ng mukha, siguro kamag-anak ni attorney. Sinong attorney? Kamag-anak ni attorney H. Who is attorney H? Sabi ni Soft, bakit parang feeling ko pa failed state ang Pilipinas? Grabe na talaga nangyayari. Well, yeah. All of these political circles, it's to make us forget. Sabi ni JM, nakakapagtaka na pare-parehas sila ng approach to destroy a candidate. Baka magpakita na naman ng ebidensya na MS Word yung bank details. O tapos sasabihin, ayan, para patunayan na hindi totoo yung sinasabi ko, buksan yung bank accounts. Hello.
Sabi ni Kaupe, si HR po, naisip ko lang may attitude. Grabe. Dito pa talaga sinabi, magkakaroon na naman ako ng dagdag na kaaway.